Hi, Doc ABS and MaxWorks. Last last na upload ko 10 months ago, 11 months ago. So, meron tayong shop doon sa Pasay. So, syempre, hindi naman pwedeng laging nakatago tayo sa Pasay. So, kailangan natin mag-evolve kahit paano. So, ito na yung bago natin shop. Located at Mindanao Avenue, Quezon City, Extension, Barangay Talbapa. So kung alam niyo yung ibabaw ng Mindanao Avenue, SB Road, paglabas niyo na SB Road, kung galing kayong Goodwill, so ito siya. So kaya lang ako bigla nag-upload ng video ko, usapan natin yung tungkol sa mga ABS. So pagdating sa ABS, sabi ko naman sa inyo na ABS module, DOHC, ABS and MaxWorks. Ako yun. So marami na ako napaya sa inyo mga basic troubleshoot pagdating sa ABS. Tama? Ngayon, tungkol sa rectifier, tama naman yun. Kasi, alam mo yun bakit? Ito kasi yan. Nung ako na problema sa ABS, wala lahat yan. Hindi ko kilala sila. Alam nyo, problemado ako sa motor ko. Ito. Ayan siya. 2015 ABS problem. Yan siya. Nung binili ko siya bago lang yung issue niya. So lahat ng kasa pinuntahan ko, lahat ng motor shop pinuntahan ko. So walang makasagot. Ang sakit sa ulo. Gumagastos ako ng ganito, ganyan, sensor palit, wiring palit. Sakit sa ulo, walang nagtatangka na magbukas na kung ano talaga yung problema niya. Isa lang ang nakita kong naglakas ng loob, check wiring, si JP Motors. Nasa Floodway siya dati. Comment ko rin kung ano yung name niya ngayon, pero kaibigan na natin yan. So, pumunta tayo siya, ABS problem, kung ano ba talaga. Kasi ngayon, ang dami ng umusbong, ang dami na. Noong time ko, nung ako may problema, wala kayo. Ibig sabihin, kung ako may problema nun, dapat nasa search ko kayo sa FD. Including rectifier, kung ano yung problema sa rectifier, problema sa ABS module, paano i-troubleshoot, wala lahat yan. So ako yung stress out. Hindi nyo naman alam kung paano ko pinagdaanan, di ba? Sana kwento nyo naman kung paano kayo natuto sa ABS. Kasi noong time ko, wala naglalakas ng loob. Ngayon, naglalakas loob kayo kasi alam nyo may nagbubukas na, nagkakaroon kayo na idea. Pero sana, dun sa nauna, ako, tulad ko, nauna ako sa lahat, paggalang naman. Kung meron kayong idea ng magandang ganito, okay, dun ako. Pero kung ano yung, kasi self-learning lang ako kung ano yung ano ko sa araw-araw, ito yung solusyon ko, ito yung paraan ko, dun lang ako. Pero nag-ano rin ako, nag-invest din ako sa ibang bagay. Tulad ng bypass. Marami ng bypass na tinatawag ngayon. Siyempre, credit sa mga nagturo. Siyempre, credit din sa akin kasi bago ko natutunan yung bypass, kwento ko sa inyo, bumili ko ng wiring na non-ABS at ABS. So, invest yun. Kasi magkamali ka lang ng testing. Matik, error 1, error 2. Ang sakit sa ulo. So, ito ngayon, ABS issue. Si Doc, may mga back job. Hindi mawawala yon sa ibang mekaniko. Pero sana, ako lang kausap nyo. Kasi marami naman akong option yan. Option A, option B, option C. So wala namang perfecto mekaniko. Kung saan ka nagpagawa, doon ka bumalik. Huwag kang iiyak sa ibang mekaniko kasi kasiraan ng unang mekaniko mo yan. Lalo na Grab credit yan sa pangalawa mong mekaniko. So, hindi ko na babanggitin kung sino sila. Kasi hindi ko na maugali yun. Kung kayo, ugali nyo na ganito ganyan, kasi ganito ganyan, mas magaling kayo, hindi gawin nyo. Diba? Huwag na kayo manira. Dok, gawa mo to. Unity. Ibig sabihin, gawa mo to, gawa to ganyan. O Dok, gagawin natin dito. Diba? Kayo lang ang hindi nakikipag-usap kay Doc. Ako, open ako sa ganyan. Kaso, mas magaling na yata kayo. Wala namang nag-aano na kung sino magaling. Sa inyo na. Sa inyo na yung credit kung sino yung magaling gumawa ng ABS. Pero, tandaan nyo, hindi lang ABS module
ang problema ng NMAX, napakadami pa. Kaya ako stress. Alam niyo bakit? Gusto ko pang matuto kung ano pa yung mga ibang problema ng NMAX. Kasi sa ABS, parang basic na lang yan. Di ba? Ngayon, si customer, hindi ABS problem lagi. Maraming to troubleshoot yan. Alam niyo yan. Kasi ang DocWorks, hindi lang sa ABS ngayon. Marami akong tinututukan, marami akong ano. Pero sa ngayon, gusto ko kami-kami lang. Kababata ko lang lahat ng mekaniko ko kasi ayokong may iba. Hindi naman sa against ako sa mga new hire. Pero kasi sa amin kasi magkakababata, iisa ang gusto namin. Yun lang ang bibigay ko sa inyong tip. Magkasiraan man kami, pero hindi sa ganitong paraan. Ngayon, sa ABS problem, yung tinatawag nilang bypass, maraming tinatawag na bypass. Pwedeng sensor sa likod, depende lang sa mekaniko mo, depende rin sa budget. Ako, madali akong kausap. Ngayon, sa warranty, anytime naman, pwedeng warranty, pero depende naman to sa status ng ABS nyo. So marami naman akong natulungan. Siyempre, ilan-ilan lang yung mga hindi ko malaman kung ano yung utak ng kliyente minsan. Maayos kami nagsisimula, maayos kami nag-usap, pero pagtalikod, hindi ko alam kung bakit, saan ako nagkulang. Binibigay ko na may explanation ko, pero pagdating niya sa ibang pinagpagawa niya, gustong-gusto ko na hindi natin alam. Ayoko magsalita kasi ang sakit na sa ulo. Ngayon, bypass. Dalawa bypass na sinasabi. Once na nag-leak ang ABS mo, wala na tayong solusyon dyan. Wala na. As in, wala na. Alam mo ginagawa ko? Sasabihin ko na sa inyo. Either bumili kayo ng non-ABS hose kaysa i-repair nyo yung ABS. Bakit ko sinabi? Kasi once na nag-leak ang ABS mo, matik maglilik yan kahit anong gawin mo. Kahit sabihin mo magpalit tayo ng piston, okay, nagpapalit ako ng piston, pero ilan-ilan lang sa mga ABS na nakikita kong goods. Hindi lahat. Na pinalitan ko ng piston, naging okay. Kaya ako, open ako sa warranty, naintindihan naman ako ng mga ibang kliyente. So, ganito. Kung ikaw, matino kang kliyente, pumunta ka sa akin. Maayos tayo nag-usap, may mali ako. Alam ng mga kliyente ko yan, mga CS ko yan. Ngayon, kapag ikaw, iba yung mindset mo, iba yung utak mo, tapos iba rin yung utak ng pupuntahan mo, talaga, iba talaga. Nararanasan ng ibang mekaniko yan, hindi lang ako. Ngayon, eto, sa ABS na naman, puro ABS. Basta ako, basic na lang sa akin, pero binibigay ko pa rin sa iba yung talaga nagre-repair ng board. Kasi ako, naranasan ko na, nagre-repair ako ng board, pero babalik pa rin sa talagang sakit ng ulo. So, pina-record ko yan. Palit ECU or palit sensor. So, yun yung payo ko. Sana maintindihan nyo rin sa doc. Sa kapwa ko mekaniko, syempre, pag pinagawa sa'yo at pinagawa sa iba nang hindi sa'yo nagsasabi or magsabi sa'yo na nagawa na ng iba, so, conflict. Tapos, sisend sa'yo yung conversation ng gumawa sa kanya. So, ang pangit naman pagdating sa akin, siyempre magbubungguan kami nung ginawa niya. Kaya ang tendency niyan, baka sa akin pa sa uli, problema. So, pagpasensyahan nyo, sa akin, preventive, better than cure. Siyempre, mas okay na pagsira talaga ang ABS mo, gawin natin kung ano yung dapat. Pero asahan nyo, once nasira ang ABS nyo at nakita nyo nag-leak, ginagawa ko yan. Pero binabypass ko na ang connection ng fluid, which is hindi ko na pinapadaan ang fluid sa ABS module kasi paulit-ulit lang ang mangyayari. Sa mga gumagawa ng ABS module, madali gumawa ng ABS module. Pero maghanda kayo sa back job at kung paano sasalagin ang mga kritisismo, mga kliyenteng di mo alam kung ano yung pinagdadaanan. Although intindihin natin sila, pero nakakasama rin ng loob. So visit na lang DocWorks kung magtitiwala kayo sa akin. May isa pa akong babagitin na
gumagawa ng ABS, which is si Yauba. Si Yauba, okay kami niyan, pero minsan nagkakaunawaan, pero time, mag-meet din kami niyan. Pero hindi mo na ngayon. Siyempre, kailangan namin alam mo na, looking forward. Pero isa lang ang ano namin, isa lang ang gusto namin, unity. Sa mga, babanggitin ko, sa mga ideal ko, sa mga trusted kong gumagawa ng ABS module. La Union, Christian Dacomos, Rodel Castro from Bulacan, Pandi. Sa bukod, iba gumagawa, hindi ko na kilala, pero wag tayo magaling. Kasi ang pinakamagaling na gumagawa ng ABS sa ngayon, siguro yung mag-encounter ng back job. Huwag nating hayaan na talikuran yung back job. Kasi si ABS, parang ano yan, sakit sa ulo, number 1. Yun lang guys, salamat. Visit na lang Barangay Talipapa, Mindanao Avenue Extension, Quezon City. Wish nyo lang 8B ano ba yun? Basta 8B Mindanao Avenue Extension. Salamat guys, salamat. Tensya na kayo, medyo pagod. Gabi na. Ayun yung highway. Salamat.